Sa Soul Jewelry Studio. Total ay sinabi naman na ni Madam Taylor ang opinion niya. Bakit hindi mo kinuha opportunity para mabawi ang shares ng Pearl? Nalilitong tiningnan ni Sebastian si Isabela. Pagkatapos ng lahat, siguradong ibibigay naman ni Sandro ang shares kay Isabela. Kung babanggitin niya ang tungkol doon ngayon. Ngumiti ng maliit si Isabela. Hindi pa gaanong stable ang Soul. Kailangan ko magbigay ng maraming oras at enerhiya kung gusto kong bawiin ang shares ng Pearl ngayon. Pero dahil ipinangako naman na ng tatay ko na hindi niya ibibigay ang shares kay Lazarus, hindi ko na kailangan na mag-alala. Simula nitong mga nakaraan, hindi na kasing lamig tulad ng dati ang relasyon niya sa kanyang ama ngayon. Kahit na minsan niyang sinisisi ang tatay niya sa maraming bagay, tatay niya pa rin ito. Dumating si Sam sa labas ng opisina dalang isang kahon ng regalo. Kumatok siya sa pinto, ngumiti at pumasok sa kwarto. Miss Taylor, nagulat si Isabela, dumapo ang tingin niya sa kulay asul na kahon sa mga kamay nito. Ano yan? Isang custom-made dress na gustong ibigay sa inyo ni Mr. McBride. Isuot niyo raw ito, sabi ni Mr. McBride mamayang gabi kapag nakita kayo. Nabilaukan si Isabela at biglang napaubo. Halata sa ekspresyon niya ang kahihiyan. Naalala niyang meron siyang nasabi sa makulit na gagong yon kahapon sa opisina. Mukhang hindi maiwasan ang date ngayong gabi sa steakhouse ng Grand Courtyard Hotel. Pumasok si Isabela sa restaurant, suot ang isang royal blue off-shoulder dress. Ang ankle length skirt ay nababalot ng isang layer na gauze at ang silver tassel na may hikaw na suot niya ay sumasabay sa galaw ng kanyang paglalakad. Sa mga mata ni Almaro, parang isa siyang diwata na naliligaw sa gubat. Makapigil hininga ang kanyang ganda. Naningkit ang mga mata ni Almaro habang tumitikom ang kanyang maninipis na labi bago niya ito dahan-dahang binuksan. Bagay na bagay sa iyong dress na to. Kakaibang binigay nitong aura kapag suot ito ni Isabela. Merong konting sama ng loob si Almaro sa kanyang desisyon na ipasauot kay Isabela ang ganito kagandang dress. Ayaw niyang i-share ang ganda ni Isabela sa ibang mga lalaki. Mabuti na lang ay pinapareserba niya ang buong steakhouse. Ito ang unang beses ni Isabela kumain sa labas kasama ni Almaro, lalo na't isa itong formal na date. Nabawasan ng masungit at striktong features ni Almaro sa ilalim ng dim lighting. Maamo ang kanyang gwapong mukha sa sandaling ito. Galante pala si Mr. McBride sa pagwawaldas ng pera, ha? Ngumiti si Almaro habang marahan niyang hinihiwa ang steak sa kanyang plato. Well, hindi ko kailangan tipirin ka. Balang araw naman ay sayo rin ang pera ko, hindi ba? Lalo na't sa kanya na si Isabela ngayon. Umiwas ng tingin si Isabela. Kinuha ang wine glass sa mesa at sinimsim, sana mula ito. Pero kumunot ng bahagya ang noon ng lalaki at saka tumawa. Huwag ka magpakalasing para hindi maurong ang serious business natin. Nanginig ang kamay ni Isabela habang binababa niyang wine glass. Mr. McBride, ang totoo, nangako ka kahapon. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon na bawiin ang sinabi mo. Nakatitig si Almaro sa mga mata ni Isabela. Hindi nakapagsalita si Isabela. Nagpatuloy sa pagsasalita si Almaro at saka, base sa relasyon natin ngayon, hindi ba dapat ay ibang tawag mo sa akin? Palagi akong tinatawag na Mr. McBride ng babaeng ito. Pero tinawag niya akong Maru nung nakaraang gabi sa mansyon ng pamilya Lugario. Pati ng honey na ginamit niya sa entrance ng hotel. Ang smooth din pakinggan nun. Kumibot ang sulok ng mga labi ni Isabela habang kumakain ang hinihiling ni Isabela na bumagal pa ang oras. Pero pagsapit ng hating gabi, namangha siya sa magandang fireworks sa labas ng bintana. Tumayo si Almaro, lumapit sa tabi niya at tinukod ang mga kamay sa mesa. Nagustuhan mo ba? Bumalik si Isabela mula sa kanyang pagkakatulala. Gayon pa man siguro dahil na rin sa kaunting wine na nainom niya, bumilis ang tibok ng puso niya. Nang lumingon siya at dumampi ang kanyang pisngi sa malamig na mga labi ni Almaro. Bahagyang bumaba ang Adam's apple ni Almaro. Biglang nabuhay ang apoy sa puso niya at nagsimula ito magliyab. Bumulong si Almaro. Ayaw ko na maghintay pa. Yumuko siya tinalikan si Isabela sa panoramic suite. Pinahiga ni Almaro si Isabela sa malakit bilog na kamang punong-puno ng rose petals. Mariin at punong-puno ng emosyon ang mga halik na binibigay niya. Nakikiliti ang puso niya sa nakakalat na buhok ni Isabela. Paano kita parurusahan? Napukaw ng malalim at mariin na boses ni Almaro ang puso ni Isabela. Pwede ba? Bulong niya sa tenga ni Isabela. Bahagyang nagulat si Isabela dahil
Naisip din ni Almaro kung anong nararamdaman niya. Kaagad na namula ang kanyang mga pisngi. Sira ulo ka, tinatanong mo talaga ako niyan? Hinawakan ni Almarong bewang niya at hindi na nakapaghintay pa. Ngunit bigla naman tumunog ang cellphone ni Isabela na nasa loob ng kanyang purse. Ang katwiran ni Isabela na kanina pa'y umalis ay napilitang bumalik nang marinig niya ang ringtone. Tinulak niya palayo ang balikat ng lalaki. Almaro, ang phone ko. Hayaan mo na. Pagalit at mariin itong sagot. Sino tatawag ng ganitong oras para sirain ng ganito kaimportanteng moment? Tao ba sila? Patuloy sa pagring ang phone at hindi na makatiis pa si Isabela. Nakipagpalit siya ng pwesto kay Almaro. Habang tinitingnan ni Isabela mula sa anggulong ito, labis siyang nahuhumaling. Tumaas ang mga kilay ni Almaro sa pananabik. Gusto mo bang ikaw magsimula? Ngumiti lang ng maliit si Isabela, tinali ang mga kamay ni Almaro gamit ang necktie nito at tumayo para kunin ang kanyang phone. Hindi nakapagsalita si Almaro. Hindi inasahan ni Isabela ang tatawagan siya ng tatay niya ng ganitong oras. Meron bang nangyari? Sinagot niya ang tawag at mayroong sinabi ang tatay niya sa kanya. Nabigla si Isabela at dumilim ang kanyang mga mata. Sige, pupunta na ako sa ospital ngayon. Binaba niyang phone, lumingon at tinignan sa Almaro na nakawala na sa pagkakatali. Sa sandaling ito, halatang inis ekspresyon nito habang malapit na sumabog ang kalmado nitong emosyon. Huminga ng malalim si Isabela at naglakad palapit sa gilid ng kama. Kailangan kong pumunta ng ospital ngayon, para ngayong gabi. Well, habang nakatingin sa inis na ekspresyon ni Almaro, bigla niya itong gustong suyuin kaya naman lumapit siya at mabilis itong hinalikan sa mga labi. Si Almaro na malapit nang mawala ng pasensya ay napahawak sa likod ng ulo ni Isabela dahil sa init na lumampi sa kanyang mga labi. Hininaan niya ang kanyang boses. May utang ka sa akin. Hinatid ni Almaro si Isabela sa ospital. Lumabas si Isabela sa kotse at papasok na sana sa ospital nang hilahin siya pabalik ni Almaro. Habang nagtataka siya isang custom-made suit, jacket ang bumalot sa kanyang mga balikat. Isuot mo yan. Nakarating si Isabela sa inpatient ward, suit ng jacket ni Almaro. Nasagasaan ng sasakyan si Madam Taylor at dinala sa ospital kahit na wala itong kinalaman sa kanya. Lola niya pa rin si Madam Taylor at saka personal siyang pinapunta dito ng tatay niya. Kailangan niya magbigay respeto kahit na ayaw niyang bumisita. Pumasok si Isabela sa ward at kaagad na kumuntang noo nang makitang babaeng nakaupo sa tabi ng kama. Si Karina? Kaagad na nairita si Madam Taylor nang makita si Isabela, lalo na nang makita niya nakasuot ito ng panlalaking suit. Pumunta ka talaga dito habang nakasuot ng ganyan? Hindi ka ba nahihiya? Walang emosyong ngumiti si Isabela. Pinasuot ito sa akin ni Mr. McBride dahil ayaw niya ako magkasakit. Bakit naman ito nakakahiya? Wala na sinabi pa si Madam Taylor nang marinig niya ang pangalang Mr. McBride. Sinabi niya na lang kay Sandro, Sandro, kung hindi dahil kay Karina, namatay na ako. Ano pa man ang nagawa niya, siya pa rin ang tagapagligtas ko. Nasaktan pa siya habang nililigtas ako. Kailangan mong tanggapin ulit ang asawa mo kahit anong mangyari. Walang sinabi si Sandro. Tumilim ang tingin ni Isabela. Niligtas ni Karina si Madam Taylor? Nakabalot ng bendang kamay ni Karina, ngumiti si Karina. Mom, hindi niyo kailangan magsalita para sa akin. Hindi na ako karapat-dapat na maging daughter-in-law. Isang oportunidad na lang ito para maibalik ko sa inyong kabaitang pinakita niyo sa akin ni Sandro sa mga nagdaang taon. Sino nagsabing hindi ka karapat-dapat? Niligtas mong buhay ko. Isa ka importanteng tao sa mga Taylor. Hanggang ngayon ay meron pa rin takot si Madam Taylor. Lalo na't kung hindi dumating si Karina at tinulak siya palayo, siguradong mamamatay siya sa ilalim ng mga gulong. Sandro, hindi ka na binata, kaya huwag ka nang mag-isip ng divorce. Maraming taon na kayong kasal ni Karina. Dahil lang ba sa peking pagbubuntis, gusto ko lang niyang bigyan ng anak. Mali ba yon? Tiningnan ni Madam Taylor ng masama si Isabela habang nagsasalita. Pamilya tayo, kaya bakit mo pahihirapan ng miyembro ng pamilya mo? Para kay Isabela ang mga salitang yon. Bahagyang tinaas ni Isabela ang mga kilay at ngumisi. Wow, Lola, nailigtas ka bigla ni Miss Hamilton nang munti ka ng maaksidente. Grabe ang coincidence, ha? Kinagat ni Karina ang kanyang labi. Buisit kay Isabela Taylor. Nandito ka talaga para gawing komplikadong lahat, ano? Bella, alam kong hindi mo ako gusto, pero wala akong ibang intensyon sa pagliligtas sa lola mo. At saka wala akong planong bumalik sa mga Taylor o hingi ng kapatawaran ng tatay mo. Dahan-dahang tumayo si Karina habang nagsasalita. Mas mabuti kung uuwi na ako.
Anong uuwi? Maupo ka. Matapang na sinabi ni Madam Taylor. Hindi ba finalize ang divorce, hindi ba? Ang laki ng reaksyon mo doon. Palalampasin ko na yon dahil sa Bella naman ang ignorante. Pero bakit ignorante ka na rin? Si Sandro na kanina patahimik ay tinignan si Karina at marahang sinabi, samahan mo si Ma'am. Tumango si Karina at naupo ulit na makitang umalis si Sandro sa ward, sumunod si Isabela sa kanya. Suminghal si Madam Taylor at hinawakan ng kamay ni Karina. Huwag ka mag-alala, makakabalik ka sa Taylor Manor hanggat nandito ako. Halata ang tuwa sa mukha ni Karina. Salamat, Ma'am. Komplikadong ekspresyon ni Sandro habang kinakausap si Isabela sa labas ng ward. Bella, tungkol kay Karina, niligtas niya ang lola mo at alam niya na ngayon na mali siya. Kaya plano ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon at pabalikin siya sa Taylor Manor. Magagalit ka ba sa akin? Nagdilim ang mukha ni Isabela na malamang bibigyan ng kanyang tatay ng pangalawang pagkakataon si Karina. Sigurado ka bang pagkakatiwalaan mo siya ulit? Bella, alam kong ayaw mo sa kanya. Pinutol ni Isabela ang sasabihin niya. Hindi mahalaga kung gusto ko siya o hindi. Dahil desisyon niyo naman ito. Pwede niyo siyang pabalikin sa Manor. Basta, huwag niyo lang siyang basta-bastang pagkakatiwalaan ulit. Malinaw na mayroong nakatagang kahulugan sa mga salitang iyon. Tila nakuha naman ni Sandro ang ibig sabihin ng mga salita ni Isabela. Pero pinili niya pa rin na paniwalaan ulit si Karina. Hindi siya pinigilan ni Isabela. Ang ginawa ni Karina kay Madam Taylor para makabalik sa Manor ay nagpapakita lang na hindi ganun kasimple ang pinaplano nito. Gusto niyang makita kung anong nasa isip ngayon ni Karina. Lumabas ng ospital si Isabela nang makita niya si Almaro na nakasandal sa harapan ng kotse nito at lalapitan na ng dalawang babae. Napakamot siya sa kanyang noo. Hindi isyong magkaroon ng takaw tingin na kotse pero problema na kapag takaw tingin din ang may-aring lalaki. Lumapit si Isabela at lumingon ng dalawang babae at nakita siyang papalapit habang suot ang coat ng isang lalaki. Kaagad nilang naintindihan yon at nag-aalinlangang umalis. Tara na, hindi na pala siya available. Sayang, hinubad ni Isabela ang coat ni Almaro at binalik ito. Bakit hindi ka naghintay sa loob ng kotse? Humalukip-kip si Almaro at lumitaw ang ngiti sa kanyang mga labi. Mainit sa kotse kaya lumabas ako para magbawas ng init. Nagpanggap si Isabela na hindi sinabi ang sinabi niya. Medyo nakonsensya siya nang makita niya na nakatayo ito sa labas habang nakasuot ng manipis na damit. Tumalikod si Almaro. Sinandal si Isabela sa pinto ng kotse at tinitigan ito. Wala nang iistorbo sa atin ngayong gabi, tama ba? Mapungay ang mga mata ni Isabela. Late na masyado kaya walang nakakaalam kung paano nagawang mapaliwanag ni Almaro na seryoso. Bella, kapag nagkaroon ako ng side effects dahil sa pagpipigil, hindi magandang mangyayari sa'yo. Sa McBride Mansion, binuhat ni Almaro si Isabela paakyat sa tinagis ito sa kama. Tinutulak ni Isabela pala yung katawan ni Almaro na nakapatong sa kanya. Nasa bahay ang mga bata, hindi to pwede. Ayos lang. Tulog na silang lahat. Inalis ni Almaro mga damit ni Isabela na parang isang kukun. Kung ganun, masasayang lang yung hotel room. Maliit na pera lang yun. Wala yun sa akin. Almaro. Nilunok ni Isabela ang mga sasabihin niya na bigla na lang yumuko si Almaro at tinalikan siya sa mga labi. Bago pa makahabol ng hininga si Isabela, biglang tumigil si Almaro at naging awkward bigla ang sitwasyon sa kwarto. Tumayo si Almaro, tinalikuran siya. Medyo nanigas ang gwapo nitong muka. Sandaling natulala si Isabela. Yun na yun? Tiningnan niya sa Almaro, meron palang tinatagong sakit ang lalaking ito na merong napakagandang katawan. Wala pala talagang nangyari sa kanila ni Amor sa loob ng 6 na taon. Ibig sabihin, aksidente lang talagang nangyari sa amin 6 years ago? Kung ganun nga, nakakalungkot yun. Pero meron itong kinalaman sa dignidad niya bilang lalaki. Baka mas lalo sumama ang loob niya kung wala akong sasabihin. Dahil magandang trato niya sa mga bata, kailangan ko siyang tratuhin ng mas mabuti sa susunod. Almaro, hindi mo kailangan mag-alala. Kahit na meron kang tinatagong sakit, hindi kita huhusgahan. Meron dapat akong sabihin para i-comfort siya ngayon, tama? Maayos ng lahat nung hindi pa siya nagsasalita, pero sa kasamang palad, nagsalita siya. Ang mga mata ni Almaro na nakatitig kay Isabela ay biglang tumalim. Pinagdududahan mo bang abilidad ko? Ngumiti si Isabela, pero bago pa siya makapagsalita, nakapatong na ulit sa kanyang katawan ni Almaro. Mukhang kailangan ko na maging seryoso ngayon. Sa sumunod na sandali, napagtanto ni Isabela na mali nga talaga siya. Halos walang katapusan ng gabing iyon.
Kinabukasan, dumilat ang mga mata ni Isabela. Doon niya naramdaman ang sakit ng kanyang katawan at ang tuyo niyang lalamunan. Hindi ko dapat sinabi yun kagabi. Isang brasong biglang yumakap sa kanya mula sa likuran habang iniisip niya mga naging desisyon niya sa buhay. Napagtanto naman ng lalaki na gising na siya kaya isang malalim at magandang boses ang narinig. "Gising ka na?" Kinilabutan ng buong katawan ni Isabela. Mas lalo naging sakim ang lalaking ito at hindi siya napapagod. Gabi na nang makabalik si Isabela sa kumpanya. Nakasuot siya ng isang itim na turtleneck para maitagong hiki sa kanyang leeg. At nang dumating siya sa studio, nakita niya isang matangkad na lalaking nakatayo sa harap ng jewelry display window na para bang merong hinihintay. Nagulat si Isabela na tumalikod na lalaki. Hindi ba't siya si Mr. Lugario? Isang babaeng empleyadong nagdala ng isang tasa ng mainit na tsaa para kay Peter sa meeting room at saka umalis. Umupo si Isabela sa sofa at pinagmasdan si Peter habang nakahalukip-kip. "Pinapunta ka ba dito ni Mrs. Lugario?" Kinuha ni Peter ang kanyang tasa at humigop mula dito. Kalmado siyang sumagot. "Sabihin na nating oo. Gusto ka makausap ng nanay ko. Alam kong nag-aalinlangan ka makita siya dahil sa nangyari kay Amor Taylor. Kaya nagdesisyon akong puntahan ka. Sinabi ko na sa inyo na ayaw ko ng identity ko bilang Delor, ha? Taylor ang apelyido ko. Pero nabalitaan kong ayaw mo rin tanggapin isa ka sa mga Taylor. Hindi ka rin malapit sa kanila, tama?" Walang emosyon tanong ni Peter. Huminto si Isabela at tinangat ang tingin. Kahit na hindi magandang relasyon ko sa mga Taylor, hindi nito mababagong katotohanan na isa akong Taylor. Ang totoo, hindi mahalaga kung gusto mong tanggapin ang identity mo bilang Delor ha o hindi. Binaba ni Peter ang kanyang taas at marahang nagpatuloy. Gusto lang makita ni Lolong apo niya. Kapag gusto mo na mas makilala pang nanay mo, tawagan mo ko. Pag-isipan mo, sabi ni Peter habang nilalapag ang business card niya sa mesa. Tinignan ni Isabela ang logo sa business card. Professor siya sa Royal Academy of Music? Sa ospital? Lumabas ng ward si Karina dala ang kanyang cellphone. Nagpunta sa hagdan at merong tinawagan. "Amor, huwag kang mag-alala. Pinagkakatiwalaan na ako ng lola mo. Ipapasundo kita sa dad mo sa oras na makabalik ako sa Taylor Manor." "Sandali, gaano katagal ko kailangan maghintay? Ayaw ko na dito." Ayaw na ayaw ni Amor sa nirerentahan niyang maliit na bahay. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko dapat ginalit ng ganun si Dad. Kahit paano, mas maganda pa rin tumira sa Taylor Manor kaysa sa maruming lugar na to. Nang maramdaman na sobrang naiirita si Amor, may hinahong sinabi ni Karina. "Alam ko, Amor, revenge is the best served cold. Basta kaya natin magtiis, magkakaroon din ng paraan para makaganti tayo sa bruhang yon. Alam mo na dapat na mayroong impormasyon ng bruhang yon tungkol sa buhay ko bago ako nagiging Mrs. Taylor. Magdudusal lang tayong dalawa kapag nabigo na naman tayo." Pinakalma na lang ni Amor ang sarili kahit na sobra na siyang natataranta nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. "Sige, nagtitiis ako. Ang bruhang Isabela na yon, gagawin kong impyernong buhay niya sa oras na maibalik na ako ni Mom sa Taylor Manor." Sa Black Gold Group, binabasa ni Almaro isang kontrata pero wala daw ng isip niya. Matagal na niyang tinititigan ang isa sa mga pahina. Si Sam na nakatayo sa gilid ay tinignan ng hindi mapakaling mukha ni Almaro at kumorba ang kanyang mga labi. "Mr. McBride, hinihintay niyo bang mamunga ang kontrata?" Pinagmasdan ni Sam ang marka ng kagat sa leeg ni Almaro. Mukhang lahat ng lalaki na dumaan sa isang open season ay ganitong binibigay na aura. Pinitik ni Almaro ang kontrata gamit ang kanyang mga daliri. Inaalalang matamis na alaala mula kagabi. Bakit napakaganda at ang hirap kalimutan ng asawa niya. Nag-aalala si Sam. Tapos na siya, nabaliw na siya pagkatapos lang ng isang gabi ng intimacy. Tumunog ang phone ni Sam at tinignan niya ang caller ID. Si Lucas. Umangat ang tingin ni Almaro kay Sam. Naglakad si Sam papunta sa gilid para sagutin ang tawag. Pagkatapos magsalita ng tao sa kabilang linya, napasinghap si Sam at tumalikod para harapin si Almaro. "Mr. McBride, binago bigla ng Elder Master ang itinerary niya at pupunta siya dito sa susunod na linggo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Almaro. Ganon kabilis?" Samantala, inaalaga ni Karina si Madam Taylor sa ospital at unti-unti nagbagong trato sa kanya ni Madam Taylor dahil hindi siya nagrereklamo. "Karina, hindi ka pa ba pinapabalik sa bahay ni Sandro?" Nang tanungin siya ni Madam Taylor tungkol dito, tinigil ni Karina ang kanyang ginagawa at ngumiti. "Gusto man akong pabalikin ni Sandro, desisyon niya yun. Dahil ito lahat sa malanding Isabela na yun. Akala ni Madam Taylor ay si Isabela ang nasa likod ng lahat ng mga isyong ito." Dismayado niyang sinabi.
Suswertihin ba siya kung hindi naging sila ni Mr. McBride? Sinulit ni Karina ang galit ni Madam Taylor kay Isabela. Lihim siyang natutuwa. Meron siyang naisip at sinabing, "Mom, meron akong gustong sabihin sa'yo." "Sabihin mo lang." "Pasensya na ma'am, ang dahilan kung bakit ko pineke ang pagbubuntis ko ay hindi dahil ayaw ko makipag-divorce kay Sandro. Alam niyo naman na kinikilos ni Sandro nitong mga nakaraan. Siguradong ibibigay niya ang Pearl kay Bella. Kaya kung hindi ako magkakaroon ng anak na lalaki base sa trato ni Sandro kay Bella, siguradong magdudusang mga Taylor balang araw." Magaling talaga si Karina sa pagpapanggap na biktima at ang kabutihang ipinapakita niya ay isang paraan lamang para mapaniwala niya si Madam Taylor na inaalala lang niya ang kapakanan ng mga Taylor. Merong naalala si Madam Taylor na marinig yon. Hindi nakinig si Sandro sa mga sinabi niya kahapon, kaya paano niya magagawang kumalma? Tama ka, pagmamayari ng mga Taylor ang Pearl. Kahit na si Rebecca nagsimula ng kumpanya, property pa rin ito ng mga Taylor. Nagdilim ang ekspresyon ni Madam Taylor. Mukhang plano talaga ng bruha na yun na agawin ng Pearl mula sa mga Taylor. Mamamatay muna ako. Kailangan makahanap ng paraan ni Isabela para mapigilan yon. Sa Soul Jewelry Studio, ang ibang mga tao sa department ay unti-unti nang umalis. Pumasok si Almaro sa opisina ni Isabela at sumandal sa pinto at humalokip-kip. Pinanood niya si Isabela habang naghahanap ito ng mga dokumento sa harapan ng book rack. Hindi niya maalis ang tingin niya sa magandang babaeng nasa harapan niya. Hindi napansin ni Isabela na merong papalapit sa kanya. Nakayuko siya habang naghahanap pero naramdaman niya merong gumalaw sa likuran niya. Niyakap siya ng lalaki mula sa likuran at napatalon sa gulat si Isabela. Hindi siya lumingon para makita kung sino yon. "Almaro, bakit?" "Ano? Gusto lang kitang yakapin." Narinig ang boses ng lalaki mula sa tuktok ng ulo ni Isabela. Bakit hindi niya mabitawan ang babaeng ito? Huminga ng malalim si Isabela at naalala nangyari kagabi. Uminit ang kanyang mga pisngi. Nakaramdam ng hiya si Isabela pero hindi niya aaminin na hindi niya matitiis ang karisma ni Almaro kagabi. Oras na para sunduin si Theodore sa school. Yumuko si Almaro at pinatong ang mukha sa balikat ni Isabela. Namula mga tenga ni Isabela dahil sa init ng hininga ni Almaro, tinulak siya palayo ni Isabela. "Hindi mo kailangang lumapit na sobra." Yumuko si Almaro at ngumiti. Hinawakan niyang bewang nito. Tumawa si Isabela. Si Almaro na siguro ang pinakamakapal na mukhang nakilala niya. Kahit na nagiging mapagbigay pa si Almaro at hindi siya kinulit sa opisina. Nang sunduin naman nila si Theodore sa Royal Academy of Music, tinitigan ni Theodore ng matagal ang leeg ni Almaro. "Mami, anong nangyari sa leeg niyo?" Napalingon sa gulat si Isabela. Hindi pa rin nawawalang hiki sa leeg niya. Tinignan ni Almaro si Isabela sa sulok ng kanyang mga mata. Nang iwasan ni Isabela ang tingin niya, ngumiti siya at sinabing, "Hindi yun pwedeng malaman ng mga bata." "Tito Sam, anong nangyari sa leeg ni Mommy?" Dahil hindi siya nakakuha ng sagot mula sa tatay niya, si Sam na lang ang tinanong niya. Hindi sasabihin ni Sam sa kanya ang totoo. Nagkibit-balikat lang siya at tumawa. "Hindi mo maiintindihan." Hinatid ni Almira sina Asher at Diana pabalik sa McBride Mansion. Nasa isa silang drama series kasama ni Darius. Gumaganap si Diana bilang anak ni Darius habang si Asher naman ay ang batang version niya. Nung una hindi pumayag si Isabelang pumasok sila sa industry. Pero mas maluwag na siya ngayon dahil wala namang naging problema sa mga bata. Hindi masaya si Almaro nang malaman niyang umaarte ang anak niya bilang anak ni Darius. Pakaramdam niya ay mayroong kumuha ng paborito niyang kumot. Nagtataka pa rin si Theodore sa kung ano nangyayari sa leeg ng tatay niya. Hindi pinalagpas ni Almaro ang pagkakataon na atakihin si Isabela sa mga sumunod na araw. Nang makarating si Isabela sa Soul Studio, nagpunta siya sa washroom para takpan ang markahan sa leeg niya. Ang daming energy na lalaking yun, hindi niya maharap ang mga anak niya ng ganito. Nagring ang phone sa kanyang desk. Ibinalik ni Isabela ang concealer sa kanyang bag at sinagot ang tawag nang makita niyang mula ito kay Sandro. "Dad? Bella, nakalabas na ng lola mo ng ospital. Pupunta tiyuhin mo, umuwi ka na't samahan mo kaming mag-dinner ngayong araw." Sa Taylor Manor, pinagtimpla ni Karina ng tsaa si Elsa dahil siyang mas batang sister-in-law. Maliit ang tingin ni Elsa kay Karina na nagsimula bilang kabet. Gayunpaman, nang mabalitaan niya mula kay Madam Taylor na kakampi nila si Karina, hindi nagaano masama ang trato niya dito. "Karina, nabalitaan kong ikaw ang nag-aalaga kay Mom nito mga nakaraang araw sa ospital." Ngumiti si Karina. Yun ang dapat gawin ng isang daughter-in-law. Tiningnan ni Connor si Karina at hindi niya maitatanggi na magaling pumili ang kapatid niya. Kinumpirma niya si Karina sa sarili niyang asawa na magaspang ang itsura.
Pinabayaan na nitong sarili pagkatapos manganak at ngayon ay mukha ng pagod na asawa. Hindi na bata si Karina pero mukha pa rin tong bata at maganda pa rin. Nagbagong ekspresyon ni Elsa nang mapansin ang paraan ng pagtiting ng asawa niya kay Karina. Tumikim siya at napansin naman ni Connor na napangiti na lang. Binago niya ang usapan. Oo nga pala, nasan sina Amor at Bella? Sinabi ni Madam Taylor kay Sandro. Oo, anak mo si Amor. Papuntahin natin dapat siya para samahan tayo mag-dinner. Natuwa si Karina sa sinabi ni Madam Taylor pero hindi niya pinakita. Nang maisip ni Sandro si Amor, napagtanto niyang matagal na nga niya itong hindi nakikita. Kahit ano pa man ang nagawa nito, anak niya pa rin ito. Si Karina nang bahalang magpapuntas sa kanya dito. Pagkatapos pumayag ni Sandro, ngumiti si Karina at sinabing, tatawagan ko si Amor. Si Isabel ang huling dumating na masayang kumakain ng mga Taylor sa hapagkainan. Matapos makita ni Amor si Isabela na mas lalong gumanda at nang maalala niya kung gaano kahirap ang naging buhay niya, mas lalong lumaki ang galit niya rito. Ngumiti si Sandra at sinabi na makitang bakanting upuan sa tabi niya. Bella, umupo ka sa tabi ko. Hindi nasiyahan si Madam Taylor doon. Upuan niya ng asawa mo si Karina. Paupuin mo anak mo dyan imbis na siya. Si Karina nakaupo sa ibang upuan na nagsalita. Ayos lang mom, hayaan mo na maupo si Bella. Naupo si Isabela sa tabi ng kanyang ama. Ngumiti si Connor at sinabing, lumaki kang maganda. Nairita si Elsa. Sige, purihin mo anak ng sister-in-law mo. Pinuri nito si Amor kanina at ngayon naman ni si Isabela. Gayunpaman, wala ito sinabing maganda tungkol sa sariling anak. Kumurba ang mga labi ni Isabela. Salamat sa compliment. Naalala kong mas lalo din gumaganda si Arya. Bakit wala siya dito? Nagbago ang mga ekspresyon ni Elsa at Madam Taylor sa sinabi ni Isabela. Ang kapal na mukha niyang magtanong. Nailang din si Connor. Pinapunta niyang kanyang anak sa mga Whitman at naghihintay kung magagawa nitong maikasal sa pamilya. Hindi may kukumparang anak niya sa dalawa niyang pamangkin mula sa syudad. Connor, nakalabas ka dahil kay Bella. Nagsalita si Sandro para maalis ang nakakailang nakatahimikan habang pinapalalahanan naman ng kapatid sa ginawa ni Bella. Bago pa makapagsalita si Connor, sumabat si Madam Taylor. Anong ibig mong sabihin na dahil sa kanya? Si Mr. McBride ang dapat pasalamatan. Kumunot ang noo ni Sandro. Mama, bakit natulong si Mr. McBride kung hindi dahil kay Bella? Nakalimutan mo na bang tinulong ng apo mo? At saka, ako ang humingi ng tulong kay Bella. Nalagay sa mahirap na sitwasyon si Madam Taylor matapos ipahiya ng kanyang anak. Hindi na talaga siya nirespeto ng anak niyang ito? Hindi, marahil hindi talaga sila malapit sa isa't isa. Sa simula pa lang. Nagtatakang tinignan ni Isabel ang amang pinagtatanggol siya. Kung hindi nito nakitang pagpapanggap ni Karina at Amor, hindi siya nito kailanman ipagtatanggol. Ano pa kaya mangyayari sa nagaganap na dinner sa Taylor Manor? Dahil sa pagpapakitang gilas ni Karina, tuluyan na kaya itong makakabalik sa Manor? Kasama ni Amor? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.